Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Bago mag-alas 12, mayroon lang ako tayong talakayin. Ito po ay dugtong pa rin ito sa kay Kibuloy. So, ang atin ngayon, ano bang bago? So, sa ngayon, standoff pa rin, no? Ano ibig sabihin po ng standoff? Ang ibig po sabihin ng standoff ay patas, tabla. Wala ka masabi sino na PNP o yung mga tao at yung mga KOGC. Sa ngayon, ay although may inaresto ang PNP, una 18, sunod 15. At ang kasama ng sa kaya ginawa ng PNP, kinuha nilang sound system ng KOGC kaya medyo hindi sila makapagsalita-salita ng rally. So anyway, after how many days, mag-internet 23 na madaling araw, 24, sabi mo 23, 24, 25, 26 ngayon, 4 na araw, pang 5 araw bukas, mukhang walang mangyayari ito sa trabaho ng PNP. Let us see kung talagang totoo yung sasabihin nila na may kita silang ng 8 heartbeat, no? At hindi lang ito ma-identify yung entrance. To my mind, that is not sufficient. Pero yung paghaba ng panahon ay nagpapatunay palalo na it turned out na wala pala silang sapat na basihan para pumasok sa QGC pag wala pa silang nahuli. Okay. Ang expectation ko po ngayon, mamaya, mga umaga, o di kaya paghapon, sigurado ko na magsasampa ng kaso ang mga abogado ng KOJC. Pangungunahan niya ni Attorney Israelito Torion. Sinisiguro ko yan. So ang basihan nila is pagpapile sila na hingiin sa korte na patigilin na yung tinatawag na halughog at paghanap kay Kibuloy sa kanilang lugar. At it turned out, ang argumento nila, una, wala po silang personal na alam na nandyan si Kibuloy. At kung pangalawa, wala silang consent na nanggaling sa QOGC na papasok. Pangatlo, wala silang search warrant na mag-justify at mag-search kay Kibuloy. Iba itong search warrant na sinasabi sa sinasabi sa magsisearch ka ng bagay, kundi search warrant ito to search. Kasi you want to break in kung probable cause lang ang iyong bit-bit na nandyan si Kibuloy, you had to ask for the court break open order. Pero kung ang alam mo ay personal mo nakita si Kibuloy pumasok, hindi mo na kailangan ang court order. Papasok ko na lang. But then, as it shows, nakita naman natin, pang-4, pang-5 araw na bukas ay wala pa rin nangyari. So, in short, I am afraid na baka mapahiya ang PNP bukas. Kasi sigurado ako na manghihingi ng TRO pagsasampa sa RTC Davao ang tropa ng QOJC. Magaling na abogado pa naman si Israelito Torion. Sigurado ako pagsasampa siya ng petition for injunction. At pag petition for injunction, i-enjoy niya, hingin na sa korte na utusan ng mga pulis na umalis. Ganun po ang nakikita ko. Siyempre, kahit sino namang abogado, ang pinaka-the best talaga dyan is may korte. Ang nakita ko lang dito, may konting malisya dito. Sinadya nila ang pagpasok at may konting malisya yung ginawa ni BBM na i-deklara na holiday yung 23 imbis na August 21. So, may connection ang August 23 para makapagplano ang pulis papasok sa kingdom. Ngayon, pag 23, holiday, papasok, 24, Sabado, 25, Linggo, 26, Lunes, at 27, bukas, parang mag-opisina. Sabi sabihin, ang haba ng araw na hindi makadulog ng korte ang mga tao ni Kibuloy. So with that, planado po lahat, no? But then, I'm afraid, pag bukas wala pa rin, delikado na po ito. Ang kasunod niyan po ay administrative cases at may namatay, yung namatay pwede pong kasuhan ng administrative liability na matanggal sa pagkapulis ang mga in charge sa paglusob. Kasi hindi na pwede sabihin na ang paglusob nila ay legal. Kung legal, pwede sila hindi managot dun sa matay.
Pero lumalabas na illegal kasi wala silang alam. Obviously, walang alam dahil kung alam nila nandun si Kibuloy, dapat nakita na. Ganun ako simple. So, enough is enough. Gusto na, sobra na, tama na. Parang ganun ang mangyari. So, I'm so afraid. Sana hindi mangyari yan. Sana bukas makukuha na nila. Yan ang aking bukan. So, at least, sinasabi ko sa inyo, the next move is ang gera andoon sa korte. Sigurado naman ako na hihingi ng petition for injunction ang kampo ng KOJC. Hindi si Kibuloy hindi pwede manghingi ng injunction si Kibuloy. Wala siyang karapatan. May warrant of arrest siya. Ang pwede lang may karapatan dito yung Kingdom of Jesus Christ, ay yung school niya na Jose Maria College. Kasi naistorbo, may estudyante pa mamaya bukas papasok, hindi na makapasok because of that. So may karapatan sila hihingi at sigurado ako magpapalabas ng temporary restraining order ang korte. Ganun nakita ko din. So, at ako lang, ang papel ko lang ngayon is para ipaalam na sa inyo kung ano mangyayari. Wala akong pinapanigan kung saan, pero ang pinapanigan ko, Katarugan, sana sumuko na si Kibuloy para matapos na ang lahat. Okay? Huwag ka matakot na isusuko ka ng pamahalaan. Pag sumuko ka, isusuko ka sa Amerika. Huwag ka matakot kasi meron kang kaso dito. Hindi po kayo basta-basta mabibitbit papuntang Amerika. At hindi naman po pwede i-withdraw ng Philippine government ang kasong rape or trafficking at saka sexual abuse laban sa iyo kasi may sariling biktima si Amanda alias Amanda o si Blenda Sanchez Portugal. So ngayon kung mayroon mga arrangement na pwede mangyari, which is malabo, dadaan pa po sa korte ang Amerika. Ang gagawin po ng Amerika, magpapadala ng request sa Department of Justice ng Amerika, papadala ng request sa Department of sa Foreign Affairs nila, ang katumbas Secretary of State ng USA. Tapos, aprobahan ng Secretary of State, saka parang susulat sa Department of Foreign Affairs ng Philippines ang Secretary of State ng Amerika. At hingin ang katawan ni Kibuloy. Siyempre, ang gagawin naman ng Department of Foreign Affairs ng Philippines, ipapasa naman sa Department of Justice natin, kay Remulla. Si Remulla naman, i-determine niya ngayon kung dapat ba o hindi at magsasampa siya ng kaso sa Regional Trial Court at hingiin ang authority ng korte na dalhin si Kibuloy sa Amerika. Pero sapagkat nagsampa ang Department of Justice ng kaso na child abuse at sexual abuse at child trafficking laban kay Kibuloy, sigurado ako na hindi papayag ang Department of Justice at walang authority ang Department of Justice na papayag sa hihingi ng Amerika. Kaya tatapusin muna yung trial sa Pilipinas bago bibitbitin si Kibuloy sa Amerika. Ganun po mangyari, Mr. Kibuloy. Kung narinig mong aking sinasabi, you better face the music. Total, naniniwala ka naman. Ayon sa sinasabi mo, yung justice system sa Pilipinas, madali bilhin. Sige, lumabas ka, marami ka namang pera eh. Di ba? Kagaya kay Bantag, sabi mo na iibang kaso mo kay Bantag tsaka kay Tebes. At saka si Bantag sa Tebes ay dito lang kaso. Sa iyo sa Amerika pa. But nevertheless, it is the same thing. Kaya mo ipanalo dito, kayo naman Bantag, kayo na rin ipanaloin kung marami kayong pera. Idinider ko kayo. So ngayon, ganun gagawin nyo. Tapos lumabas mo sa bibig o sa kwento ni Kibuloy sa pinalabas ng audio na binulgar niya na nakipagkutsaba pa pala sa kanya noong araw, 2016 o 2019 to be exact, no panahon ni Duterte, na nag-alok pa si Remulla sa kanya na ibasura ang kaso ni alias Amanda laban sa kanya kasi dismissible naman daw. Pero nagsabi si Remulla, huwag na lang i-dismiss kasi mayroon kang extradition treaty request expected galing sa Amerika. So ngayon, ang kaso ni Amanda alias Amanda, gagawin yung pangharang para hindi ka mailipad papunta Amerika. So that's all. At magandang umaga po sa lahat. No? Sana mag-declare na lang si BBM na martial law. Ay, hindi po pwede martial law. Pangit po yun. Perez, good morning. Alfred Para, dapat makasuhan din ang nagtatago at sumusuporta. Well, it's another matter, no? Tingnan natin kung talagang mayroong basyan. Sa ngayon,
ang report na natanggap natin ay general report na nagaling sa Davao. Wala tayong alam sa mga detalye. Maruja Rabon, Attorney, kanino po kayo kakampi kay Kibuloy o sa panig ng PNP? Kakampi po ako sa justice. Hindi po ako kumakampi sa PNP, hindi rin po kumakampi sa Kibuloy. Kasi may nakita rin ako mali sa ginawa PNP. Okay, papanig ako sa katarungan. Pero dapat ayusin ang pagpatupad. Okay? Dapat hindi kayo pumapanig sa PNP o hindi pumapanig kay Kibuloy. Papanig kayo sa linya ng katarungan. Okay? BBM, dapat ang gusto ko rito ay ma-aristo na si Kibuloy, hindi ka sumuko na siya para maumpisa na ang kanyang trial. Evangeline Cardinal, good evening po, Engineer Toto. Wala siyang pakialam sa mga tao nyo. Duwag. Gabli, yan, holiday, bakit nilipat matagal na yan? O, ibig sabihin, nakikita ko na yan eh. Ang holiday ginamit, may malisya eh. Ginamit yan ni BBM. Ibis na makatakbo sana sa korte, yung mga tao ni Kibuloy, ay yung mga KOJC na lang, iba yung KOJC iba is Kibuloy. Alfred Para, good morning po, Engineer Toto. Sana sumuko na si Pacquiao para mabigyan ng katarungan ng mga biktima niya. Mga demon po yan, mga yun, mananalo pa. Sa sobrang laki ng lugar, di naman kadali maghanap. So, humility, good morning, Dr. Toto, Nilda Pachin, Super Mamsi, tapos Relay Assistio, Attorney Toto, no? Si Bia Brent, good morning, Attorney Casing, watching from Chicago, JL Robles, okay? Yan lang po ang masasabi ko at abangan nyo bukas ang aksyon sa korte na yan. Nakikita ko na. Si Ed Lungay, pag mabigyan ng TRO, mabibigyan ng sapat na panahon makaalis ay ibang usapin yan. Pero ang problema dito, hindi na patunay na ata. Sa ngayon, kung akong judge, hindi na patunay ng PNP na meron na silang sapat na basihan para pumasok na walang paalam, walang utos ng korte. John Baldonado, Doy Benser Kausing, good evening po Toto, mayong gabi, Parente Doy Benser Kausing. Alfredo Para, Pamsi. Okay, hanggang dyan lang muna tayo ha. Abangan naman natin. Pag mayroong puputok mamaya, magla-live na lang ako. At magandang gabi, Apollo Kibuloy. Ano ka na? Sumuko ka na para magkaalam-alaman na. Ikaw naman, nasa iyo lang naman yan. Pwede naman ang kapatawaran na sa pamamagitan ng pagsuko at pagbibigay ng kaparusahan sa iyo, tanggapin mo at mawala. At ito talagang importante, mapunta ka sa langit, diba? Yan ang pinaka-importante sa lahat eh. Yan naman tinuturo mo sa iyong mga kampon. Dapat mapunta ka sa langit. O ngayon, paano ka mapunta sa langit kung hindi mo hinaharap ang akusasyon laban sa iyo? Yun, Kabayan Makabasko. Hello, Engineer. Good day watching from Lipas City. Stay safe and God bless. GP Parks, mayang gabi. Bunyog, mayang gabi. Baldonado, Lorna Juarez. Pamsi, thank you po. Magandang gabi, Apollo Kibuloy.